Hello po, Dr. Mata po. Kumusta kayo lahat? Kumusta kayo dyan? Stay home, stay home. Kumusta kayo? Meron sana akong live ngayon na discussion. Ipopostpone ko na lang po siguro muna yon yung aking sabi kong ipiprepare kong lecture. I'll say baka tomorrow or the next day. Hello, Jackie. Usap muna tayo ngayon kasi meron akong ilalabas na samaan ng loob. Kasi ngayong umaga, tinawagan ako ng aking society president namin. Kasi daw may nagko-complain dahil daw may isa daw doktor na nagwa-viral sa Pilipinas na nagpo-propose ng yung mga medication, treatment, ganyan. So, pinatawagan ako, sana daw lagyan ko daw ng something doon sa aking articles na hindi ito representing any medical society, kundi only representing myself. Oo naman. Tingnan niyo po lahat ng articles ko doon. Sabi ko, opinion ni Dr. Mata, analysis ko yan. Alam ko yun, doktor ako eh. Hindi ka pwedeng magbitaw ng any statement representing any society na opinion mo lang pala. Hello po sa lahat. Hello si Zen, si Fatima. So yung aking pinopost dito are my analysis and opinion. Okay? Yan ang ginagawa ko sa page na ito. Pero tingnan niyo po lahat ng aking mga suggestions or articles. Meron po akong mga links, resources, kung saan ko galing, saan ko pinulot yung mga ideas on COVID-19. Silipin niyo po lahat ng mga articles ko na about COVID-19. Meron po akong mga backup niyan. No, may mga backup ako niyan. Alam mo kasi may nag-viral ako doong si Dr. Angel Atienza ng Spain. Nag-viral yung aking post, ilang libo na shares yon. So, siguro may mga doktor na umangal, bakit daw may suggestion na gamot doon si Dr. Mata? Hindi naman suggestion ko yun, suggestion ni Dr. Angel Atienza ng Spain yun, internal medicine yun. Tsaka viral na yung post na yon before ko ni-post yon. So ano na po siya, nag-viral na po siya before ko siya pinost ulit. Bakit ko siya pinost ulit? Because I do believe on his point of view. Ang sabi lang naman ni Angel Atienza, give it a try and let us know you're on your side. Let's help each other in this pandemic. Yun naman ang sabi ni Dr. Angel Atienza eh. In opinion ko lang naman yun, nasuportahan yung taong yun. Because I do believe he has a point. Pero wag magpanik yung ibang doktor dyan na namimilit na ako ng management, nagagayahin na si Dr. Atienza. Hindi, option nyo pa rin yun. Siyempre, Facebook ito, pwede akong mag-share ng aking opinion sa paningin kong tama. Hindi panahon ngayon ng hindi panahon ngayon ng politika ba? Tensya na pa. Ang point ko po kasi, sa panahon ng pandemic, tulong-tulong. Tulungan tayo.
Anong idea nyo, labas nyo. Anong idea ko, labas ko. Huwag yung may lalabas akong idea. Tapos, magbabayal kasi may point. Hindi naman akin yun, sinare ko lang yun. Isusumbong nyo kaagad ako para patawagan. Ano ba nung pinost ko? Para pasulatan lang na this is my personal opinion. Ayaw ko sana mag-live kasi mababaw ang luha ko eh. So, kailangan ko lang ilabas. Ang point dito sa FB, tulungan. Kung nag-viral yung post ko, magdebate kayo doon. Kung tama ba yun o hindi, yun ang point doon eh. Tama ba si Dr. Atienza? O yun ang point doon. Huwag niyong ako patawagan para anuhin yung post ko. Ang point noon is para lumabas yung idea ni Dr. Atienza at kayong mga doktor, mag-analyze kayo kung may point ba yung tao. Yun ba din ang point ni Atienza eh. Hindi po yun na ano na yun ng society, gagayahin na. Hindi. Inilabas lang yun for the purpose of analysis and discussion. Kasi pandemic po. Tulungan. Sensya na kayo ha. Ako, lang talaga, mababaw ang luha, no? Mas nauna yung luha ko sa aking sinasabi eh. Yeah, galit si Doc. In a sense, yes. Dahil, for the doctors ba, no? Huwag kayong magpanik pag may nag-viral na post. Tingnan ninyo saan galing. Kasi alam ko yan eh, pag nakita ng pasyente yung suggestion, tapos sasabihin sa inyong, Dok, pwede kaya yung nasa Facebook? Gano'n na social media na ngayon eh. Option na ninyo na i-discuss sa patient na hindi pwede yon o pwede ito o hindi pwede. Pero ready po tayo sa mga ganon. Total yung sinasabi naman at lalo na ako, yung pinopost ko man may basis. Unless yung pinost ko lang na naghalo lang ako ng kalamansi tsaka durian, yun na yun ipapainom ko. Walang basis yung aking sinasabi. Yung mga basis na sinasabi ko, let it be there. Then discuss among yourselves. And actually, hindi akin yung kay Dr. Atienza eh. Kay Dr. Atienza nga yun eh. Nag-viral ng 25,000 shares. Ilang milyon ang nakita nun. Dahil ba sa akin yun? Dahil kay Dr. Atienza ng Spain yun. Maganda yung sinabi niya. So, sinare ko with emphasis. Sabi ko, I support this guy. Tapos, ang nakalagay naman doon, please try it. Si Atienza naman nagsabi eh. And let's collate our data. Yun naman ang sinabi. Hindi po sinasabi na doon na ito na po ang standard management. Akin lang mga doktor. Pag may post na ganyan, wag na yung tatawag kayo tapos pasabihan ito siya. Ano ba yan? Tawagan nyo ako. Kasi nami-misinterpret eh. Kasi yung tinawagan nyo, hindi naman niya ako pinapanood. So, siyempre, nakikinig lang sa inyo. So, siyempre, oo nga. Hearsay lang naman din yun. Hindi niya nakita yung post ko kung personal ko bang opinions lang lahat yun or echoed opinions ba yun. So, I just want to say this na
Later na po yung politics, no? Later na yung hilahan o sumbungan. Labasan muna ng ideas. Pandemic eh. Huwag niyong ganunin para ang tao hindi na maglabas ng idea. Lahat ng ideas ko verified with articles yan. Tingnan niyo po lahat yan. Sensya po ha. Hindi naman ako ang tinawagan. Tinawagan yung head namin para tawagan ako. Ano ba yan? Sino bang kayo? Panahon ngayon ng sharing of ideas. Kahit sa internet nga, hindi doktor nag-suggest ng gamot. Pinapakinggan. Bakit? Anybody can be right at this point in time. Huwag yung nag-viral yung post niya, papatawagan kasi dapat ilinaw na hindi yan stand ng society. Kanya lang yan. Totoo naman. Kailan ba ako nagsulat na stand ng society namin yung sinasabi ko? Opinion po yan ng isang doktor na nag-aral ng almost 20 years. Siyempre, alam ko na ang human body. So, kahit papano, pwede po ako mag-release ng opinion ko based on the other data na nababasa ko. Ganon po ang point dyan. Kasi kung isa akong doktor na matagal na nag-aral, tapos no comment, anong klaseng doktor ako? Sayang naman yung pinag-aralan ko. Hindi pa nasusolve kasi yun ang point no? Kung nasusolve lang ang sakit na to, ay no comment, i-solve naman pala, bakit pa tayo magsasalita, di ba? Sino ba siya? Sino ba siya? O, sino na nga? I'm just a person thinking and concerned. Concerned di ba? Gusto mong madaliin ang lahat. Gusto mong masolve ang lahat. Siyempre, marunong tayong magbasa, marunong tayong mag-analyze. So, I collate things and I'm presenting things to you. Paano yan kung nakita akong maganda, biglang nag-viral? Tapos, natakot sila na parang mandated by the medical society. Hindi po. Sabi nga ni Atienza, please try this. This is our discovery. We are still looking for data about this. Yun lang po, dapat ang sabihin nyo po, ano pa lang po yan, nasa stage pa lang po ng trial yan, o wag yung dadaan naman sa politika, dadaan nyo sa ibang tao, tapos papatawagan ako. May ginagawa tayo dito, mamasamain tayo. And I won't stop. Sinasabi ko lang po ito. Kasi, I just wanna say na in this time of pandemic, walang ganyan. Let every doctor, of whatever he thinks, palabasin yung kanyang opinion. Even not a doctor, any idea, palabasin yung idea niya. Social media to. Who knows? Who knows? Nasa kanya ang sagot, di ba? Na isang simpleng tao lang. Kahit hindi doktor, baka nasa kanya ang sagot. Di ba? Huwag yung hindi ka doktor, huwag kang magsalita. Hindi, salitain mo. O hindi ka hindi ka specialist, huwag kang magsalita. Hindi, magsalita ka. Hindi nasusolve ang problema pa, baka tama ka, di ba? Ako pag may nagsasalita, nakikinig ako, baka tama
Wag mo i-turn down kaagad. Hindi ko naman kasalanan nag-viral eh. Si Atienza yung gumawa noon, nire-share ko lang. Tapos yung aking mga discussion naman ng mga IBIG, basahin nyo yung mga links nandoon. Galing sa Google yun, ng mga research papers yung IBIG. Kaya ako sabi na maganda siyang isali kasi sinali na nga sa Malaysia eh. So, pasensya na po ha. Siyempre, na-stress tayo. Tatawagan ka ba namang parang may kasalanan ka? Eh, wala naman akong kasalanan kasi sabi lang naman niya, dapat daw, linaw lang daw na iyong opinion lang yon. Eh, ang linaw-linaw na nga eh. Nakalagay nga doon, analysis of Dr. Mata. Ang laki-laki na ng pangalan ko sa image, nilagay ko pa sa front screen. Nilagay ko pa na supports Dr. Richard Mata, support. O, hindi ba pwede ako ang mag-support? Maghahanap kasi tayo ng solusyon. Paano yan maano kung titirahin ka agad kung merong nag-viral? So, hindi na, tahimik na lang ako kay mamasamain. Alam ko, ginagawa ko, doktor ako eh. Hindi ako nagsasalita in behalf of the society. Alam ko yan. Sabi ko from Dr. Mata. Para engineer ka, pwede ka magsalita. As an engineer, alam mo yung machine eh. Alam mo yung engine. Kung nag-analyze ka, may idea ka. Nag-analyze tayo eh. Dahil concern nga tayo eh. May pamilya tayo eh. Wag, hayaan nyo na ang concern ng tao ngayon. Huwag nyo na yan pakialaman. Kung sabihin na, siguro si Richard nagpapanik yan dahil sa COVID. Oo, nagpapanik nga eh. Diba? Ano doon? Kaya, huwag nyo na akong pakialaman. Nagpapanik ng tao eh. Gusto na makakita ng solusyon eh. Nagmamadali na nga eh. Di huwag nyo na pakialaman. Baka nagpapanik lang si Dr. Mata. Kaya madami nang ina-announce na mga research papers. Research papers naman yung sinasabi ko or suggestion ng specialist eh. Kasi naghahanap nga ng solusyon. So, wag na nila yung issuehin. Pag-aralan na lang nila, baka may point yung sinishare ko. And in all truth po, yung sinishare ko, makita nyo hindi Dr. Mata yan. May resources yan. Marulong lang ako po maghanap ng resources at i-analyze ko kung hearsay or hindi. I-analyze ko kung fake news or hindi. So, pag nag-post pa ko yan, pinag-aralan ko po yan. Tsaka yung kay Dr. Atienza po, nag-viral na po yon before ko siya pinost ulit. Buong mundo nakabasa nun. Kahit sa Egypt, nakita ko. Sa Egypt, pinag-usapan na. Tapos, sinare ko dito. Tapos, magpapanik na sila. Tapos, tatawag na sa society president namin. Baka daw isipin na, na yan na daw ang stand ng society kasi doktor daw ako. Alam mo, ang mga Pilipino, hindi naman bobo ang Pilipino eh. Alam naman ang mga followers ko na Dr. Mata's opinion yon. Huwag magpanik. I'm just voicing this out just to say stop that. Huwag niyong pakialaman ang nagvo-voice out ng mga ideas, concepts, discoveries, madoktor o hindi. Walang pakialaman muna. Kasi pag ganyan po, tinatakot niyo yung doktor,
o sino man, so hindi na magsasalita. After pandemic na lang, gusto nyo ganyan, after pandemic, okay? Di na nga normal buhay natin eh. Mamaya na yung politika. Hayaan nyo muna ako magsalita. Hayaan nyo muna. Huwag muna magpanik na meron akong sinasabi. Lahat ng sinasabi ko, opinion ko po yan. Hindi ang opinion ng ibang society. Alam na alam ng mga followers ko yan. Huwag lang yung idadaan sa ganyan. So, siyempre, ikaw, kakabahan ka din. Parang, teka, hindi na ako mag-post na. Ayaw ko na mag-post. Baka mag-viral ulit. Baka magalit na naman to sino to sila. Kasi, maano na sila. Kaya marami nang alam din yung mga pasyente. Natural ngayon. Ang dami nang alam ng mga pasyente. Hindi naman kay Dr. Mata nakukuha lahat yan. YouTube, etc. Ang dami. Ano na ngayon? Panahon na ng social media. Huwag kayong magtaka kung matalino yung pasyente o may alam yung pasyente. Natural yun, natural. Kahit pa ako tatahimik, meron ding ibang nagsasalita. Yung iba hindi nga doktor eh. So I'm just telling this na enough of that complaints. Not now, please, not now. Okay? Kung magsasalita, sino man dito about COVID o nung ideas niya, opinion niya yon, i-allow nyo lang po yon. I-allow lang. Huwag natin pigilan dahil hindi nyo pa nga na-solve eh. Kung na-solve nyo, tatahimik ako. Hindi pa nga na-solve eh. So, i-allow nyo ang lahat ng taong magsalita. Kasi hindi pa solve eh. No? O hindi daw linya ni Dr. Mata yan. Sa linya daw niya ng iba. Sino ba linya ang COVID? Kaninong linya ang COVID? Namamatayan na nga lahat eh. Walang may linya ang COVID. All suggestion can be possible. Sasalain na lang natin. Pero allow everybody to speak. Huwag yung isumbong-sumbong. Yan ang point ko po. Pasensya po. Sana nakikinig yung doktor na nag-complain. Ayaw din pasabi sino siya. Pero gusto ko lang sabihin, kung doktor kayo, nandiyan kayo, let me speak. Okay? Isa pa, sumbong-sumbong kayo. Hindi panahon ngayon ng sumbong-sumbong. Panahon ngayon ng open notes. Labas ang mga ideas. Huwag yung scare tactic niyo yung isa para tatahimik. So, hindi na lang mag-post. Paano kung tama? Kung mali, ano pala? Kung mali, ang dami namang mali eh. Sa internet, ang daming mali. So, I'll be one of the mistakes. So what? Ano problema kung magkamali ka? Importante, nilabas mo yung idea mo, na dinaisect mo muna. So, ilabas mo. Who knows? Baka tama ka. That's my point. That's my point. Sensya na po ha, but kayo ang mga kaibigan ko dito eh. Kayo ang, ayan, mga heart na yan, kayo yan eh. Because I'm tempted not to post anymore. Kasi pag nag-viral ako, masama na naman ako. Kaya nag-viral kasi maganda ang laman. Hindi yung threat sa inyo mga doctors. Huwag kayong matakot. Pag-aralan nyo lang. Kasi nag-suggest na yung taga-Spain eh. Kung may idea kayo, may solusyon kayo, ilabas nyo din. Then i-share natin para makita din ng ibang bansa. Ganun lang po ang buhay. Let it be ba? Let it be there. Huwag yung wala siya karapatan magsalita. Kasi pediatrician yan siya. Lahat po tayo doktor. Nagtapos po tayo lahat. Ilang years tayo nag-aral. Human body lang yan.
Kung sabihin hanggang ngayon, di mo naintindihan yan. Immune system lang yan. Alam natin lahat yan. And hindi ako magsasalita kung na-solve na nga. Hindi nga na-solve Hindi ako pasikat lang, pasikat. Kung na-solve na siya, hindi na tayo sasalita, hindi na tayo magsasuggest. Everyday, ilang libo patay. Hanggang na lang, kalamansi, na lang ang sinasuggest. Nalilito na ang mga tao, nalilito ang mga doctors, pati ako nalilito. So kung ano ang meron, natin. Kung sa Bisaya pa, ihanay ba? I-lay down ang things para hindi nakakalito kung kailan ba ito ibibigay. Ibibigay ba itong gamot? Hindi ba ito ibibigay? Yun lang naman ang sinasabi ko. Based on other ideas. No, buti na, lumabas na yung aking lumabas na yung sama ng loob ko. Pasensya at nilabasan ko kayo ng sama ng loob. Pero alam ko naman ay kayo ang nakakaintindi. Pero huwag kayo mag-worry, hindi naman ako talaga titigil. Kaya postpone ko na lang muna yung aking isang lecture. Talagang malinaw na lecture yun. Sabi ko nga na makinig sila Sabihin mo, makinig sila para malaman nila na hindi ko ideas yun. Yun lang naman. Ang ayaw ko lang, wag lang yung scare tactics. Ayaw ko na yan. Pagod na ako sa ganyan. So, siyempre, matatakot ka. So, ayaw mo na mag-post. Ayaw ko yan. Ano yan? Bully yan. Bully ang tawag dyan. Bullying. Let it be. No? Kung meron kayo nakitang post, hindi sa akin, kahit sa iba, na hindi kayo agree, huwag mo na awayin. Huwag mo na i-debate. Hayaan nyo na sila. Hindi naman tayo genius para masabi natin mali siya, di ba? O hayaan nyo lang. Palabas lang yung idea. Kasi baka may makabasa niyan, may makarinig, tapos tama yung kanilang ideas, nagkatugma, di magtulungan sila. Okay? Huwag lang yung magpipigil sa'yo, tapos hindi nga niya na-solve, di ba? Tapos pipigilan ka mag-release ng ideas mo. Hindi niya nga na-solve, let it be. No? Yung kanta natin na let it be. Let it be lang. Tulungan lang sa panahon ngayon. Sa panahon ng pandemic, tulungan. Wala mo nang hilahan, wala mo nang sumbungan. Hayaan niyo muna. May mali man, may matama. Ano ba ang danger? Wala naman danger. And number one, hindi ko naman idea yon. My goodness. Idea naman ng yon. Ng ibang doktor na sa tingin ko ay tama din. Ganun ba? Ganun lang yung point. So, pasensya na po kayo, ha? Meron akong sinasagot mga katanungan. Siyempre po, doon sa ating online clinic, nauna po talaga yung nag-donate. So, hinahabol ko pa nga yung mga nag-donate. Yan, pag na-stress tayo ng konti, di nawala tayo sa concentration. Pero ngayon, i-answeran na natin ulit. So, pasensya na kayo. Pero salamat naman at nakinig kayo. Yun lang nga at sana matapos na itong problemang ito. I'm just doing my part. Di ba? May kasabihan. I am one, but I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. By the grace of God, I will do the thing that I can do. Di ba? Yun lang naman ang ginagawa ko eh. Hindi ko naman kaya lahat gawin. Pero alam ko may kaya akong gawin. So, i-allow lang nila akong gawin yung kaya kong gawin.
Ito, kaya ko itong gawin. Kaya ko mag-study. Kaya ko mag-research. Kaya ko magsalita. Kaya ko magpa-viral ng post. Kaya ko magpa-viral ng video. Kaya ko yun. Yun ang kaya ko. Ngayon, kung hindi ko gawin yun, sayang. Sayang yung opportunity. The purpose of my post, video post, articles are for the sake of assessment and possible debates. Maganda yan nagdidebate ang mga doktor para mahulog tayo sa tama talagang pamaraan ng management. Dahil nga nalilito talaga tayo sa sakit na ito. Kahit ngayong araw ang mga balita, mabuang ka sa mga balita. Ano daw? 30 na daw ang strains. Di ka ba mahilo niyan? Meron pang mga blood clots. Ano ba yan? May blood clots pa, may rashes pa sa paa. But I have my own opinions about that as well. It's all inflammatory. Ngayon, pag ako na naman na-explain ng inflammatory, magpapanik na naman sila. Bakit ang explanation ko doon sa blood clots, inflammatory na naman? Bakit in-explain ko doon? Sino daw ako mag-explain ng inflammatory yung mga... Hindi doktor tayo, nag-graduate tayo lahat. Lahat ng nag-graduate, nakapasa tayo lahat. Let everybody speak because we know what we're talking about here. And I don't represent any society. I just represent myself and my own personal research. Hindi po masama yan. Hindi po masama. Sabi ko nga sa kausap ko sa kanina sabi ko, actually, I deserve a pat on the back not a judgment Sabi ko. Pero sabi ko, hindi naman ako humihingi. Hindi naman ako humihingi ng pat on the back sa inyo I don't expect any praises from you. But what I expect is respect. You respect me, I respect you. May role kayo, may role ako. Ganun lang. May role tayong lahat sa pandemic na ito. Huwag niyo pakialaman yung role ko. Okay? Kailangan ako sa sitwasyon na ito. Hindi lahat, kunyari sa isang grupo, hindi pwede lahat kayo naka-red. Meron ding naka-blue. Hindi dapat katulad lahat. Hindi pwede ka lahat tahimik. Meron ding madada. Ganon Let me be the person that I am in this pandemic. I have a role to do. Whatever I publish, right or wrong, but still necessary to be published para mapag-isipan, para ma-analyze. Total, yung pinapublish ko naman, pinag-isipan ko din yan. So, tingnan natin, pag-isipan nyo din. Baka may point ako or wala akong point. Huwag yung isusumbong lang ako na sino daw ako, wala daw akong karapatan, kesyo ganyan, dapat sila lang dapat yan, mga ganyan-ganyan. Hindi naman kayo nagpo-post Tulungan tayo sa panahon ngayon. Kung gusto nyo ng ganyan, after pandemic po, ready ako. After pandemic. Magpakilala lang din kayo. Huwag lang muna ngayon, please. Kasi hindi to panahon ng sumbong-sumbong, hila-hila. Okay? Panahon ng tulungan. Hindi panahon ng judgment. Ang husgahan na kagad Hindi nyo pa nga na-solve. Ang husga na kagad kayo. Tulungan nga Huwag masyado super talino. Huwag masyado kayo maging super talino na hindi na kayo pwede makinig sa iba. Anybody can be right at this moment in time. Yan ang totoo dyan. Yan ang totoo talaga. And let the information flow kasi kailangan yung information na yung tumakbo. Kasi yung sinasabi kong information, kung hindi man perfect yan, kung pumunta sa isang tao at nag-isip ulit, maisip niya, oo nga, tama pala, pero may konting mali lang si Dr. Mata, ito pala ang tama. Nakatulong ako sa kanya, di ba? That's the point Kung magtatahimik lang ako, tatahimik tayong lahat sa mga doktor, tapos antayin na lang natin yung final opinion, and ang dami nang nangamatay, i-concern nga Salamat po Take it as a challenge, Paul, Shirley.
Christina, si Jean, thank you po. Thank you talaga, Jocelyn, si San Yukor. Kaya nga, no, kung crab mentality ba yan, di ko nga, yan ba yung crab na siguro, no? Talangka ba ang tawag dyan? So, not tomorrow, okay? Not tomorrow. Huwag niyo ako tawagan bukas. Yan lang sinasabi ko. Respetuhan muna tayo, mga colleagues. Huwag muna, not this time. Not this time. Next time, pag na-normal na ang lahat, ngayon, information pa, kulang pa information. Huwag muna. Wala pang super bright sa atin lahat, wala pa. Kailangan natin maglabasan ng mga barahan natin. Tapos, let's compare notes. Wag lang po magpanic masyado, okay? Wag masyado magpanic na may nag-viral tapos yung viral na medicine hindi nyo alam. Siyempre, iba ang naka-analyze Siyempre tayo, analyze din natin. Ganun lang po ang point, ha? Thank you, May Rose, G, Brenda, salamat. Good afternoon po sa inyo lahat. At babalik ako ngayon sa aking answering of the questions dahil na pending. Pasensya po talaga sa mga questions. Ang nasasagot ko na questions, especially po sa nag-donate po, kasi po, to be honest, hindi po basta-basta makaya yung hundreds of questions na pumapasok. Yung nagdo-donate, di naman ganun kadamihan. So, 10 o'clock in the morning na email, nasagot ko na po. But yung mga 10 o'clock papuntang, siyempre hanggang ngayon, wala pa, no? Kasi nga, na-stress tayo Hindi tayo makapag-isip na mabuti. Gusto ko labasan ng, dito ko na lang ilabas kasi gusto ko nga ipaalam sa kanila. Hello, Tia. Gusto ko lang ilabas sa kanila na kung nakikinig man sila. Not now, not this time. Respetuhan muna tayo sa pandemic. This is not the usual medical days. This is not the usual medical days. Hindi ito yung usual natin. This is not the usual thing that we do. Alam ko naman yan doktor tayo, alam naman natin may politics ang medical world But this is not the usual medical world. This is something new. This is pandemic. Hindi ito panahon ngayon ng huwag ka magsalita, kami lang kasi may karapatan kami. Hindi panahon ito ngayon ng ganyan. Hindi yan panahon. May time yan. Pag na-solve na yan lahat, tatahimik ako. Pero habang hindi pa siya na-solve, and I have something in my mind, let me speak, please. Let me speak. Total lahat ng sinasabi ko is Dr. Mata's point of view, not representing anything. Pag nag-viral, wag po kayo magpanic. Yan lang po ang point ko. Okay? Salamat, Elvis, Mesmer, Mea. Salamat po sa inyong lahat. Good afternoon po, good afternoon po. Pasensya na po. Ako talaga, mababaw ang luha ko. Pero hindi talaga yung masama ang loob ko. Ganun nga, yung nauunang yung luha, kaya nami-misinterpret ako ng karamihan kasi naluluha ka agad. Pero yun daw ang sabi, di ba? Pag ang lalaki madaling maluha, malambot ang puso. Ito to siguro. Yan na naman. Pero nasanay na rin ako sa sarili ko. Hindi na rin ako nahihiya sa sarili ko kung naluluha. Natural na sa akin yan. Salamat for being there. Hello po sa inyong lahat. Continue on praying. And meron po ko ipapublish yung aking pinipare kagabi, but let me rest lang siguro for today, tomorrow siguro. It's an updated management on COVID-19. Kinumbine ko po yung mga suggestions na nakita kong valid. And again, that's again Dr. Mata's point of view. But, mabigat yung aking sasabihin dahil malalim yung aking basis. Malalim yung aking mga articles na ginagamit. Kailangan kasi yung mga findings, inaayos yan inaayos mo para yung planning, upscaling, malinaw.
Para bang hagdanan, merong pyesa ng bakal, merong kahoy, ganyan, para sa hagdanan. Pero kung walang karpentero para gawing hagdanan yan, hindi naman magagamit na hagdanan niya. So, that's my point in this pandemic. Merong hydroxychloroquine, merong azithromycin, merong plasma, convalescent plasma, merong IVIG, merong tocilizumab. Ang dami. Kailan gagamitin yun? Meron pang hyperimmune globulin. So, ang daming mayroong mga basis, no? Methylprednisolone, corticosteroid. So, ang dami. So, pero wala ako nakitang naka-line up na malinaw. So, yun ang gusto ko lang gawin. Ila-line up natin based on what is already discussed, supported by research and other articles, then i-line up natin para medyo malinaw siyang tingnan. Kasi yun ang gusto ko lang mangyari. Simplifying difficult things. Yun ang naman ginagawa ko eh. Anong mahirap intindihin, gawin nating simple. And sometimes doctors benefits on that. Kasi ang doctors, tao din yan, nalilito din. So pag na line up mo ng malinaw, total may backup naman yun, then why not? Di ba? That's just my part. That's the thing that I can do. That's just the thing I can do. Thank you po, Edna, Ma'am Edna. Thank you, Eva, Maybes. So, pahinga muna tayo ngayon. And tomorrow, I hope I could release that video of my lecture on parang summative po ng what is the present possible management that I do believe that's helpful kasi if people knows the present possible management, then you could prepare if kailangan ba yung gamot na yun, kasi mayroong mga mahal talaga na gamot doon eh. So all of those things are not final, but you know, it's already been given in other countries as well. So yun lang naman gusto kong gawin. In-issue na naman. Okay? So, Mary, si Prince, Annalie, salamat talaga ha. Salamat sa inyo dyan. God bless po. Continue on praying tayo na malalampasan na natin itong COVID-19 na ito. Sino bang ayaw na masolve ito? Okay? God bless po. Salamat po, Jess Lourdes. Nababasa ko po yung mga post niyo. So, sige po, i-off ko na muna. Sasagot muna ako ng mga questions. And magandang hapon, magandang araw po sa inyo lahat. God bless po.